Good day everyone! So, welcome po sa ating guidance office. So, meron po dito na-receive na papel mula sa inyong advisor na kayo ay ni-repair. So, may I know kung anong department ninyo, year level, your course. We'll start with you. Sir, ano po? Head of student po ako, second year. Edo, second year. About po na. First year student po from tourism department, tourism management. Tourism management. Okay, next. College of Arts and Science, Bachelor of Science and Psychology, Third year. And how about you? From Cultural Education, third year. Thank you. Okay, so thank you for being here today. I know it takes time and courage na pumunta dito dahil kayo na-recommend ng inyong mga advisor. So at this time, our goal is to have a safe space. So bago tayo magsimula, I would like to introduce myself. I am Sir Jack, and I will be your guidance counselor for today. So before we start, I want to remind everyone that this is a safe and confidential space for everyone. So let me read the guidelines or our ground rules for this time. So number 1, maintain confidentiality. Number 2, show respect to each and everyone. Next, we have to participate actively sa ating bibili mga assessment and activities. And of course, support and empathize with each other. So pwedeng damayan ng bawat isa, damayan sa mga activity na aking ibibigay. So does everyone agree with these rules? So let's begin. So maaari kayo i-share or maaari na kayong magsimula kung ano gusto natin pag-usapan. Actually, sir, medyo kinakabahan at nahihiya ako dahil hindi ako sanay na sabihin yung problema na meron ako. Kaya at the same time po, hindi ko rin po kilala yung mga tao na kasama ko dito. Okay, so that's normal, right? Hindi ko na ako Anyone? Ako po, sir. Hinihiya po, kinakabahan, pero alam ko po na kaya ko narito. May makikinig po sa nalaman naman po. Thank you. How about the two of you? Ako po, sir, first time ko pa lang experience yung ng session bigas ng ako. So, hindi ko pa alam kung mag-issue ko siya ng gano'n, pero I'll try my best po na ma-issue siya sa mga kasama ko po. Sir, para sa akin po, hindi po tumadalhin sa meeting, pero gusto ko po mag-open up. Alam ko po kasi natutulungan ko. All your feelings is valid. So ngayon, ang ipag-uusapan ng inyong mga naranasan. So according sa referral form from your advisor, ang sabi dito, kayo ay na-experience ng harassment, specifically sexual harassment. Tama? So meron po dito mga hinahandang activities. So you may get one pass. So when you say sexual harassment, yung naranasan ninyo, it refers to unwanted sexual behavior such as touching, panglilipo, ayan, halimbawa, physical, verbal na harassment. So, importante na dapat tandaan natin na kayong mga biktima na ito ay walang kasalanan. Sa pagkakataong ito, meron akong inihanda na mga papel. Isulat niyo po lahat dyan, lahat ng gusto niyong sabihin. So, this activity will help us to feel more comfortable to each other. We will start by trusting building. We call this pair activity. Or i-prepare po kayo by twos. So para hindi tayo mahirapan, ang i-prepare natin is Jason and Edwin and Caleb and Aline. So ang gagawin niyo is susulat niyo lahat sa papel na yan. Lahat ng nararamdaman niyo, gusto niyong sabihin na hindi niyo nasabi verbally. So I'm going to give you at least 3 minutes of prepare. And after 3 minutes, individually, kakapasahin ko kayo kung anong pakiramdam na magsulat, masabi ninyo literally na
no? Na verbally. Na mahalaga kasi na kahit hindi nyo sabihin na orally, masabi nyo masulat mo yung nararamdaman. Paliwan-iwan. So, you may start. Are you done? Okay, so pwede na siguro tayo magsimula para sa sharing and at this time, open forum na rin dito. This is your time na sabihin na nararamdaman. So, okay, Eddie. So, are you done? Pansin ko kanina, kung parang tiniwasan mo yung kami ni Jason. Actually, sir, medyo may naaalala kasi ako. Kaya, hindi po kasi ako sanay na hinahawakan. So, may experience po kasi ako nung bata pa ako na akala ko normal lang siya. Pero, habang nagkakaedad ako, hindi pala siya normal na ginagawa na isang kamag-anak. Ano ba yung nangyari sa iyo? Actually, sir, nung bata po ako, malapit po kasi ako sa tito ko. So, akala ko po, normal lang po yung ginagawa niyang pag-akbay sa akin. Normal lang po yung paghawak niya po sa akin sa braso, sa buhok ko. Akala ko po normal lang yun hanggang sa madalas niya na po itong gawin. Nung nag-high school ako, parang iba na yung talagang ginagawa niya. Umaabot na din po sa point na kapag inaakbayan niya ako, medyo nasasabi niya po itong maselang part ko sa hinaharap ko. So, hindi ko po alam kung normal pa yun. Pero, hinahayaan ko lang baka po magalit siya sa akin kapag medyo lumayo yung loob ko sa kanya. Pero, lately lang po kasi, sir, ito po yung talagang ang hirap na natanggapin. Kasi ito yung hindi ko po ine-expect, sir, na nagagawin niya sa akin. Kasi di ba, sir, pagka pamangkin, pagka pamilya, ay dapat hindi ganun yung treatment or hindi ganun yung gagawin. Pero ang nangyari kasi, sir, habang natutulog po ako sa kwarto, and then medyo naalimpungatan ako na parang meron akong nararamdaman sa katawan ko na may humihipo sa part ko ng hita ko, ng part ko dito sa medyo taas ng bahagi ng katawan ko. So doon ako nagising, sir. So hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko kasi kapag hindi ko gagawin po yun ng tito ko, ang gagawin niya daw po, gagawa daw po siya ng masama sa nanay ko. Kasi po yung papa ko nasa ibang bansa so hindi ko po alam kung ano yung gagawin ko. Pero after that, sir, umalis naman na po siya. Kaya lang yung takot po na naiwan po sa akin, hanggang ngayon hindi ko po siya maalis. Kaya kanina po nung hinawakan po ako ni Sir Jason, talagang parang bumabalik po yung mga nangyari po sa akin. Yun, sir. So, ang nararamdaman mo ngayon ay every time na may lalaki na katabi mo, ang pakiramdam mo, may trauma ka na dahil sa ginawa ng tito mo sa'yo especially. At kung hindi niya ginawa yun, possibility na gawin niya yan sa nanay mo. Kasi malayo ang mga magulang mo sa isa't isa. So, hindi dapat natin ito baliwalain. Dahil ang nangyayari sa'yo ay ibig sabihin harassment habang ito ay natutulog. Okay? And thank you for being honest
I hope na is yung pakiramdam mo, nasabi mo lahat ng gusto mong sabihin, naisulat mo dyan. Yeah? How about you, Jason? Ano naman yung naisulat mo dyan? Hindi ko alam kung paano ko simulan. Medyo professional po kasi siya. Last year po, nung second year po ako, meron po akong isang professor na nagipag siya, nang malaman po na yung pag-usap, at yan. Pero sinabi po niya na ipapasa daw po niya ako sa subject niya, hindi ko na kailangan pumasok, basta pumayag po ako sa kanya na makipag-sex. Hindi po pumayag kasi alam ko naman kung kaya kong ipasa yung subject na yun. Pero pagkatapos po nung semester na yun, nakita ko na lang po na bagsak po ako. Masakit po kasi ginawa ko naman po lahat. Nagpapakuyat po ako para mag-review, sumagot sa mga exam, gumawa ng mga activities. Pero parang wala pa nang nangyari. So that is an abuse of authority bilang si teacher, bilang teacher mo, right? So ngayon, nasundan ba yung pangalok na makipagtali para ipasasali? Actually, sir, yes po. Actually, ngayon po, sir, kaya Pumayag ka na. hindi pa rin po. So, yung naranasan mo ay ibig sabihin, pamimilit, tama ba? Dahil lang gusto mong umasa, ipasa ka niya, may mangyayari dapat na o may kapalit, tama ba? Okay. So, yung naranasan mo lang ay hindi biro. Tama, Jason and Erin? So, let's proceed naman sa kwento ni Elaine. Actually po, sir, habang sinusulat ko yung mga nangyari, hindi ko po maiwasan na umiwan ka. Kasi base sa narinig ko kay Ma'am Emily, meron kaming konting similarities na tanong sa amin na yung tito ko, alam ko na binidyohan ako habang naliligo po ako. Na matagal ko po siyang, kumbaga po sir, close kasi kami eh. Lahat po ng utos niya, sinusunod ko. Kung ano man yung gusto niya, binibigay ko po kasi mahal ko po yung asawa niya, yung tita ko po talaga. Hindi ko po i-expect na makikita ko na binibidyohan niya ako ng nakahubad ako ng pali. Nakita ko na lang yung camera niya na nakatutok sa bintana, which is yung bintana na yun, abot naman din talaga niya. Tapos tinanong ko bakit niya yung ginawa, anong reason niya, tapos dinedenay niya hanggang sa umiyaw ako sa banyo. Sabi ko, anong ginawa ko? Bakit mo ako binibidyohan? Bakit mo ako ginaganito? Ano bang ginawa ko sa'yo? Tinulungan kita sa lahat ng mga bagay na pinakikisuhin mo sa akin. Ganyan mo ba ako tingnan? Pinamalit mo ba ako? Tapos, dumating po sa point na nag-walk out ako, nakita yung tita ko, umuwi ako sa bahay namin. Nakita ko yung pinsan ko, tinanong niya ako, anong nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Tapos sabi niya po, hindi ako makapagsalita. Hanggang sa sinabi niya, hindi mali, magsabi ka. Tapos sinabi ko po sa kanya na, ate, hindi ko po kaya. Kasi yung asawa ni tita, naliligo ako, binibidyohan niya ako. Tapos kung sir, pinuntahan ako ng asawa niya sa kwarto ko, nag-usap kami. Tinanong ako ng asawa niya anong ginawa ng dito ko sa'yo. Tapos nasabi niya, may ginawa pa siya sa'yo. Tapos sabi ko, alam ko po na mapapangasawa mo siya. Sabi ko ganyan. Pero binidyohan niya po ako. Tapos hinalas niya ako.
Tapos hindi po siya makapaniwala hanggang sa nagsabi po ako sa magulang ko, pero binabaliktad po ako ng tito ko na gawa-gawa ko lang daw po yung kwento na yun. Tapos ang masakit po doon, sabi nila sa akin, ilihim ko daw po yun kasi nasa ibang bansa yung tatay ko. Manahimik daw po ako, nakiusap sila sa akin lahat na huwag kong ipagkalat, na huwag daw ako magsalita. Hanggang sa lumipas yung 5 taon, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi kada maaalala ko yun ang sakit sa akin. May pagkakataon na parang gusto ko lang mawala kasi walang naniniwala sa akin. Tapos dumating pa sa point na pati yung pinsan ko, minules niya ako. Wala lang ako yung magawa ko din. Sabihin na bakit ako? Bakit nagkaroon ako ng ganito? Bakit ganitong klaseng tao yung naranasan ko? Ayaw pang pamilya ko. Ang masakit po dun, sir. Sila pong pamilya ko. Alam ko po, sir, na it's too early to say this, pero napaka-recent itong nangyari sa akin before may kasi. Na hindi ko po in-expect na dito ko siya madadala. So, your privacy was violated, right? Hindi lang sa tito mo, kundi sa pinsan mo recently. So your feelings of fear and embarrassment are completely understandable. So it's okay na yung feelings mo na ilabas mo ngayon, nasabi mo lahat, at katulad ng nasa Edwin, may similarities kayo. Thank you, Edwin, for the task. So this is a very safe space para sa mga emosyon at nararamdaman. So let's hear about your father. Ano na nagsulat mo dyan na nakad? Ano makiramdam mo? Sir, sa totoo po kasi, nahihiya po ako sabihin ito. Pero wala rin po kasi ako mapagsabihin. Nung first year college po kasi ako, may lalaki po nagkagusto po sa akin. Kaklase ko po siya, pero hindi ko po siya gusto. And hindi ko po in-expect na dadating po sa point na ipapahuli po niya ako sa mga kaibigan po niya, Brad. Dahil po doon, na-rape po ako. And tuwing makikita po akong malalaki pong grupo ng mga lalaki, pakiramdam ko po, Brad po sila, kaya po natatakot po ako. Hindi ko rin po alam kung kanina ko rin po sasabihin ito. Napakabigat po sa loob kasi po, hindi ko po in-expect na marinig po ako ng lalaki. So, kailan ba ito nangyari? Nung first year college po ako. So, nung first year college ka, wala kang kaalam-alam na yung nagkakagusto sa yung lalaki ay hindi mo naman gusto ka na. Ang ginawa ay Binamuli po ako sa mga kaibigan po niya. mga lalaki. Yes. Ang ginawa sa iyo ay Nire po. nirape ka. So from the word rape, so that is considered as sexual. And before you're sharing, something is happened and that is very painful, especially na na-rape ka, pinarape ka, at yung rape na yun yung pagkaglahan sa'yo, na parang yung dignity mo and your identity. So what happened to you was a serious crime and you don't deserve that kind. Okay? So remember this, everyone, that you are worth, hindi nyo kasalanan yan na na-violate yung inyong pagkatao. Si Karen ay nakaranas ng rape from the paternity. Si Elaine naman ay paninig, pagboboso mula sa kanyang relative. The same way, Edwin, sa kanyang tito, na habitually yung simula pa lang ng bata siya, yung college lang siya na sabi. So parang nataling na sa kanya yun, nagkaroon siya ng iba't ibang trauma sa boys, sa anak, sa tito especially, while Jason also experienced sexually involved with his advisor or with his professor. No? Iba't iba yung naranasan pag pinagsama-sama natin ito. Ito ay isang harassment.
For our next activity, imagine you're holding a jar and later on, buksan natin ito. And then doon nyo ipasok lahat ng hinatakit ninyo or with the bad memories. Okay? So, are you ready? Okay, so let's start. So, close your eyes. Imagine you're holding a jar. Okay, so buksan nyo na yung jar na yan. Okay, ngayon, after natin mag-inhale and exhale, dyan nyo i-blow lahat ng bad memories mo along with the sexual harassment, kung anong nararamdaman nyo ngayon, and then tatakpan at itatapon sa malalim. Okay? So, inhale, exhale. And then close your jar. And then, talagang mahigpit natin isarado at inuwa ang count. 1, 2, 3, sabay-sabay natin itapon. Okay? 1, 2, 3. Tapon. And then, look at me. So, sundan yung aking gagawin, alright? So, para ma-inspire yung ating emotion, sundan yung aking gagawin. So, first is, I am brave. I am brave. I am not alone. I am not alone. My story matters. My story matters. Okay, so, is your mind, your soul, and your presence. Okay? So, as we end today's session, I want to thank each and one of you for your honesty and courage to face your fear. Kasi number 1 yan na dapat natin ilabas. Hindi mas mga kaibigan, sa mga magulang. Pero sa akin ay nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin. So let's do our final reflection. What we're going to do is, I'm going to ask you and then tell me kung naisba yung pakiramdam ninyo. So let's start with Jason. Kamusta ka naman, Jason? Ako po, natutunan ko muna huwag sarili ang mga bagay-bagay. Maayos na magkwento para mabuwasan ang dinadala na lang. How about you, Edmund? Thank you, sir, kasi akala ko mag-isa ko lang yung gano'n na naranasan. Pero nung narinig ko po yung story po ng mga kasama ko po dito, hindi po pala ako nag-iisa lang. At salamat, sir, kasi medyo lumuwag po yung bigat na nararamdaman ko sa puso. How about you, Karen? Sir, medyo gumaan po yung pakiramdam ko po. Kasi po, matagal ko din po itong sinarili. At dati po kasi wala po akong masabihan ng mga ganitong bagay. And alam ko po kasi sa inyo po, hindi po ito lalabas. Kaya thank you po, sir, at naiintindihan niyo po ako at sinuportan niyo po ako. Thank you po. How about you, Elaine? Ayun sir, madami po akong natutunan na lesson at hindi madali yung pinagdaanan namin pero thankful pa din kami na patuloy kami yung maraming sa buhay. And thank you sa group process ko na ito at group counseling with you sir. Nawa po mas marami pa po kayong matulungan. It's my honor to serve and to counsel each and every one. So thank you for trusting and sharing. What you experience is not your fault, right? And I'm here to support you. My door is always open if you need someone to talk to. And remember, everyone, healing is a possible and support is always available. Okay? So I will set another session for Campus Man and for a follow-up session. And if you want to add a more detailed with your experience, you can talk to. And thank you. Goodbye.